dear beloved, Boss Mike, Cervera. Matindi kasi. Alam nyo, una pa lang, pag-upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, nandyan agad si Ramon Ang. Ano po? Balagay muna natin dito, Boss Mike. Is the government Ito, mga kababayan ko. Ayan, CEO, President yan. Oh. Ito, mga kababayan. Pakinggan ho natin, ha. ang swerte naman natin is the government is very cooperative, especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako eh. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Si BBM, presidenteng mahilig sa detalya. Wala ka na mahihingi. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ang mga sinasabi nila na nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro, mga pogo, mga illegal funds, siguro nagtatakbuhan na yun. Kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shumart. Grabe ang investment ng Shumart sa Pilipinas. Kita mo Henry C. family. Kita mo, di ba? Yung lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya ako sa tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganun? Mamimiss nyo ng mga Pilipino daw. Si Pangulong Bongbong Marcos. Eto ho, mga kababayan ko. Wag natin papikitin si Idol. Idol natin yan, mga kababayan ngayon, ha. Mga kababayan ko, eto ho yan. Si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang ewan ko kung anong meron sa dalawang ito. Etong si Ramon Ang at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko mga kababayan eh. Kasi may ikikwento ko sa inyo Tulad ko ho, mga kababayan. Isang simpleng mamamayan, isang simpleng maliit na negosyante, isang vlogger ninyo. Ano po? Alam niyo po ako kasi marami ho akong mga kaibigan. Maraming partners. May mga negosyo sila. Pero may mga investment ako, mga kababayan, may investment ako. Halimbawa ho sa isang negosyo ng edukasyon. Ano po? May investment ho ako. Ano po? Nandun lang, hindi ko ginagalaw eh. Oo. Gugulat na lang ako, sasabihin, kailan mo kukunin yung share mo dito? Kailan mo kukunin yung pera mo? Tsaka na. Hindi ko kailangan. Alam nyo yung mga yan. Ito Hoy! Ingay! Ang ingay ng aso. Alam nyo mga kababayan, ganito nangyayari. Sa tuwing may mga kailangan ako na gawin, halimbawa lang po, meron ho akong gagawin sa amin sa probinsya. Halimbawa, nagpabakod akong ganyan, nagugulat na lang ho ako mga kababayan. Sasabihin, ako na ang gagawa niyan. Ako na, babawas ko na lang to doon sa pera mo. Hindi mo nagagalaw. Mga kababayan, ako nagagawa niyan. Ngayon, ang tanong ko lang, mga kababayan, hindi kaya ganun din si Pangulong Bongbong Marcos? Kay Atong ang tulip po kinanto. Hindi kaya ganun din siya kay Ramon Ang, mga kababayan? Ako kasi experience ko yan. Mga kababayan ko, hindi kaya ganun? Hindi kaya si Pangulong Bongbong Marcos may patago dito kay Atong Ang, kay Ramon Ang. Si Atong Ang Tatapik nga natin yan mamaya. Oo. Yung anak niya nagsalita na, mga kababayan, ni Atong Ang. Pero dito tayo kay Ramon Ang ngayon. Hindi kaya ganon, mga kababayan? Ako nagtatanong lang, malikot isip ko, alam nyo na, Hindi kaya etong ginagastos, pera din ni Pangulong Bongbong Marcos ito, mga kababayan. Di po ba?
Kasi ho yung bukang bibig lagi ni Ramon Ang, mga kababayan, ay si Pangulong Bongbong Marcos lagi. Di ba? Pa-shoutout po. Oo nga po, idol, sa Mrs. Nancy Hardinan. Oo. Shoutout po kay Mrs. Nancy Hardinan. Oh. Di ba mga kababayan? Hindi kaya ganon? Kayo, mga kababayan ko, alam ko naman na matatalino rin kayo at alam nyo rin, mga kababayan, ano, ha? Oh, na, ano talaga no? Iba Ako iba talaga Iba yung pakiramdam, mga kababayan. Sige, tuloy. Ito na. BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganon? Oh, the only Filipino president Nako. na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Nako. Yan. Mm. Ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga retired na ako Hindi ko na kailangan mambola. Hindi ko na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako Kita nyo, mga kababayan ko? Mga kababayan, matanda na rin Ulitin ko sa inyo, maraming mga, pagka nagkakaedad na ho, nag-iiba na ho yung vision nila. Nag-iiba na ho yung pananaw nila. Nag-iiba na ho lahat Alam nyo, marami hong mga mayayaman na nagbabago ang kaisipan kapag ho naabot na ho nila yung pong edad na baliwala na ho ang pera. Isa lang ho naman ang matanda na halos mamatay-matay na ang matakaw pa rin sa pera. Alam nyo kung sino? Si Digong. Diba? Yan, si Lucky Buloy. At saka yung iba dyang mga magnanakaw ng lupa na gusto pang maging presidente noon. Ang tatanda na nila, mga kababayan, pero sige pa rin ang kwarta ang gusto, di ba? So mga kababayan ko, pero karamihan, ngayon, karamihan ho, may marami akong kakilala na ayaw na ho ng pera. Ang gusto na lang ay yung pong katahimikan at yung pong makatulong sa anong paraan na may maiaambag para po sila ay mag-iwan sa mga Pilipino, sa tao, ng magandang alaala. Si Ramon Atong Ramon Atong, tuloy. Ano ba talaga? Si Ramon Ang, mga kababayan, kita nyo? Ito ay isa na hong magandang halimbawa. Ano po? Ng isang taong pribado na ngayon po ay gusto na hong makatulong sa sambayanang Pilipino na hindi ho naghahangad ng kahit anong kapalit. Kita nyo, Wala hong kapalit, mga kababayan. Di ba? Bagkos, sasagutin pa ng San Miguel Corporation, sa inisyatibo ng kanilang CEO, President, na si Ramon Ang, mga kababayan. Di po ba? Yan. Hindi ho magigets at hindi ho itatapik ng mga DDS yan. Bakit kanyo? Kilala ho si Ramon Ang na malapit kay Pangulo. Napansin nyo ba? Tinapik ng mga DDS yan? Hindi ho itatapik, nag-aabang ako. So ngayon, eto ang matindi, mga kababayan ko. Kung maalala po ninyo, ang airport natin, malaki na ang pinagbago. Mula ho nang hinawakan ni Ramon Ang mga airport po natin. Siya na po ang nagpapatakbo. Nakita nyo, ako'y nagulat, mga kababayan ko. Ang Terminal 2, noong huling-huling bago itong nakaraan na galing yata kami galing kaming Boracay, mga kababayan, Galing kaming Boracay, ang uwi namin, mga kababayan, ay Terminal 2. Grabe, mga kababayan, nagulat ako. Ang ganda! Oo, paglabas nyo ng airport, akala ko, napunta kami sa ibang bansa. Akala ko talaga napunta kami sa ibang bansa, mga kababayan. Napakaganda na. Sino po? Press 1 ho dyan. Yung pong nakakita na ho ngayon ng Terminal 2.
Ninoy Aquino Terminal 2, mga kababayan ko. Grabing ganda. Paglabas ninyo, maayos. Pag doon sa loob, maayos. Pero ang pinagano ko, mga kababayan, yung paglabas ko, mga kababayan, wala na ho yung mga salasalabit, wala na ho yung, di ba ang luwag na, Rick Fernandez, wala na ho yung mga doon yung mga napakaraming nakaparada na mga sasakyan. Ang aliwalas na ho, mga kababayan. Ulitin ko, para nang nasa ibang bansa kayo, kapag ka ho nandoon paglabas ninyo ng airport ng Terminal 2. Ganon din, mga kababayan, ngayon sa Terminal 3 na madalas yung umaamoy. Na madalas po, mga kababayan, na yan ang lagi nating dinadaanan, mga kababayan ko. Ibang-iba na rin, mga kababayan. Ang laki na rin ng pagbabago. Pero sana, Ramon Ang, buhayin mo nga yung mga igiban ng tubig. Kasi wala namang cup, kahit cup yung mga cup, ganon. Nawala yun nawala yun. Ibalik mo yun kasi yung mga tao iinom di ba? Ang laki na ho ng pagbabago, mga kababayan ko. Kita nyo, sa tulong ni Ramon Ang, nagkaroon ng OFW ng lounge. Ano po? Abay, mga kababayan, may mga double deck kayo na pwedeng higaan na hindi na ho kayo hihiga sa mga sulok-sulok ng airport habang kayo ay nag-aantay, umaantabay ng inyong mga kababayan, ng inyong biyahe, ng inyong flight. Grabe, mga kababayan, iba na. Ibeta. Valiente. Live po tayo. Live, Naku, tatanong, sorry naman po kasi mga kababayan. Di ba? Yun, mga kababayan. So, marami na hong nagagawa si Ramon Ang na mabuti para sa ating bansa. Kita nyo? So ngayon, mga kababayan ko, eto pa. Kung ganito ho yung mga bilyonaryo na negosyante sa bansa, na hindi lang ho pagpapayaman ang nais, mga kababayan, Arnold Lopez, busy ako. Hindi nga ako makasagot sa mga message niyo, di ba? Mga kababayan ko, pipiliin ko na to na maging pangulo. Ako mga kababayan, kung masusolusyonan ni Ramon Ang baha sa buong Kamaynilaan, National Capital Region, mga kababayan, ay mga kababayan ko sigurado, ikakampanya ko yan bilang pangulo. Thank you na. Thank you. Diba? Pipili pa ba kayo ng iba? Kukumpara nyo naman kay Buday na gusto ng mga loko-loko at sira ang ulo. Mga kababayan ko, kung eto si Ramon Ang ilalaban natin sa gusto ng mga loko-loko at malaki ang sira ng ulo. Mga kababayan, dito na ako. Diba? Dito na ako. Kung si Sara versus dito, kita nyo si Buday. Anong nagawa ni Buday? Sige nga. Mga kababayan, ito ang kaibahan. Aral, ito mga kababayan. Aral si Ramon Ang sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Tulad ho ng bansa natin na maaari ho na i-adapt niya yung kanyang pagpapatakbo sa sarili niyang kumpanya sa buong bansa, mga kababayan. Kasi sa isang kumpanya, may budget din, may pondo rin, at kailangan may kumita rin. At may mga tauhan na inaalagaan para nang sa ganon ay mabuhay ng tama din. Di ba? So ngayon, mga kababayan, kung ang isang negosyante na tulad ni Ramon ang magiging leader ng bansa, mga kababayan ko, eto sasabihin ko sa inyo. Malamang, malamang sa alamang, baka eto na ho, yung matagal na nating pinakaihintay. Yung matagal na nating
hihintay. Huwag na ho ninyong isugal yung boto ninyo sa isang luka-luka. O kita nyo ngayon. Ano sabi ni Buday? Ay, gusto ko naman ng bloodbath talaga eh. Gusto ko talaga ng bloodbath talaga. Oh, kinang-ina mo, bakit pinag-file mo pa yung mga abogado mo? Kung gusto mo pala. Gusto ko naman talagang mag-explain. Oo, gusto ko. Kinang-ina mo, Buday? Bakit pinagsampa mo pa ng petisyon? Oh, yung mga abogado mong 16. Oh, bakit pinag-kontra-kontra mo pa yung mga senador mong mga loko-loko na hindi na mananalo? 'Di ba? Oo, Marites Musni. Thank you naman. Opo, sabi rito, sabi dito. Oo, Marites Musni ito. Di mo na ako recognize dahil sa YouTube Unang-una ka nga, 'di ba? Pinay Blandiosa. Unang-una ka doon kanina, nag-comment kay Taco. Kakagawa ko lang netong live natin. Para ma-recognize natin si Marites Musni. Para sa'yo to! Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike sa Deltera. Walang ganyan sa ay dinibig. Matatawa tuloy matatawa yung si Atong Ang. Oo nga! Marites Musni, thank you naman. At kay Boss Ibet. Opo, thank you sa inyong dalawa. Ibet Valiente at si Pinay Blandiosa na dating ang pangalan ay Marites Musni. Eto na mga kababayan ko. Balikan natin tong ating topic, mga kababayan. Eto na. So, ngayon mga kababayan ko. Kung eto ho si Ramon Ang, mga kababayan, maging presidente halimbawa po, mga kababayan ko, tingin ko baka eto ho yung makapagpabago talaga, makapagpaunlad, magbibigay ng mga maraming trabaho. Mga kababayan ko, sana naman ho, yung mga bilyonaryo, trilyonaryo dyan, nananawagan ho kami dyan. Yung iba, tumatakbo pa na politiko, mga inang-ina. Yung mga tumatakbo pang mga politiko, mga kababayan ko. Di ba? Argo! Danding 2.0. Ayan na nga, di ba? Baka naman, tigil nyo muna yung pangangamkam ng lupa at yung pandaraya sa kapwa. Baka naman pwede tulungan nyo na si Ramon Ang. Di ba? Hindi nyo ho madadala yung sandamakmak na pera nyo dyan. Yung mga pera nyo, kulang na ho yung truck para pagsidlan. Oo. Ilang truck na ho ba yung inyong kailangan para pagsidlan, paglagyan ng pera ninyo? Hindi na ho Di ba? Hindi na ho ninyo mauubos yan. Oo. Ang tawag dyan, kung hindi man kayo tutulong sa mga kapwa nyo Pilipino na kunyari pagsisilbihan nyo, para sa ampat nandiyan kayo. Alam nyo, yan ho yung mga tingin ko sa mga ganyan tao. Hindi ho mataas na tao, tingin ko dyan Yan ho yung mga pinakakawawan tao. Minahal ng husto yung kwarta nila, mga kababayan ko. Diba? Mga kababayan ko, tandaan nyo kung ano kinakain nila, kaya rin natin kainin. Diba? Eto na. Sige na, eto na, tuloy na natin. Isa pa. Si Ramon Ang, nasan na? Pasok. Ang mapa. Yan. Sabi ko, nasan ba yung Bulacan Airport? Dito, sa tabi ng Manila Bay. Yan. Napaligiran niya na may Kawayan River, may Capiz River. Anong kinalaman nito mga to? Yun naman mga baha nyo, nanggagaling yung tubig sa Angat Dam, Ipo, Bustos, pababa. Nanggagaling yung mga tubig nyo sa San Ildefonso, sa Biak na Bato. Nga po. Sa Mga San Miguel. matataas na lugar, San Miguel, Bulacan. Mm. Layo naman nito. Itong Bulacan Airport, katabi lang ito ng Malabon at Nabotas. Bando. Ang layo, di ba? Malayo. At ito, mataas sa elevation, ito sea level. Ngayon, sabi nila, baka may kinalaman niya. O teka, based on history, ilang taon na ba nagbabaha itong mga to? Yan.
Hindi pa napag-usapan yung Bulacan Airport. Oo. Nagbabaha na yung lugar niyan. Taon-taon eh. Di ba? Oo nga, no? Oh, pati yung mga kalumpit na ko, lagi yan. Oh. Ngayon. Ang Ay, isama nyo na yung Marilao, isama nyo na yung Bukawi, kung saan taga doon si Villanueva. Mga kababayan, ultimo ho yung harapan ng may eskwelahan ho dyan sa Bukawi. Mga kababayan, binabahayan. Ultimong loob ng mga eskwelahan dyan, binabahayan. Ultimo ho yung kahabaan ng MacArthur, binabahayan. Oy, Villanueva! Hindi kaya isa ka rin siya nakatanggap ng flood control dyan? Mga kababayan, ano? Hindi kaya nakatanggap din siya ng mga flood control yung mga yan, tapos wala namang ginagawa? Baka naman, alam nyo mga kababayan, alam nyo, kahit sino hong presidente ang iupo ninyo, kung ang ugali ay mga tulad ng mga naluklok ninyo ngayon na mga politiko, hindi ho magbabago ang Pilipinas. Tandaan nyo yan mga kababayan, hindi ho magbabago ang Pilipinas. Bakit ho? Yung mga naluklok ninyo ang gusto magpayaman, magnakaw. Pag-grandstanding ng pag-grandstanding. Pasikat ng pasikat gamit ang kwarta ng gobyerno. Mga walang ya, di ba mga kababayan? Tapos ang karamihan iniidolo ng mga bobo at siraulo. Di ba? Mga walang hiya, di ba? Sabi nga ni Arco, mahiya naman kayo. Di ba? Sige, mahiya kayo kay Ramon Ang. Baka naman panahon na para kayo ay sumunod, tumalima. Kay Ramon Ang, sundan ninyo yung yapak nito. Magpa-plus 100 kayo kay bro. Di ba? Tuloy. Nagrereklamo na ho si Pachuchay. Baka naman ho, mga kababayan ko. Sa mga nanonood ho dyan, magta-3,000 na tayo. Wala pang kukunti pa raw yung nagla-like. Di ba? Sabi ni Pinay, Bilandiosa, related kay Atong Ang, hindi. Nandito na si EJ Eugenio. Ito, isa pang bumubuhay sa atin to. Boss Mike, hingi ako ng advice, should I keep or sell my condo? If I keep it, kailangan ko pa ba na ipa-interior design para mapaupahan? Oo, mas mataas. Mas mataas na renovate mo, pa-interior mo. Gusto mo, ako na. Mura lang ako maningil. Yan ang trabaho ko, Boss EJ mag-design ng kondo. Kontakin mo ako. Mga kababayan, mas mataas ang presyo ng renta kapag buo. Mga kababayan, ganito. Lahat ho ng kondo ko na pinauupahan, mga kababayan, kumpleto na yan. Ang dadalin mo na lang damit mo. Mga kababayan ko, mataas ang renta mataas ang renta. Mga kababayan, gaganyan, upa. Upa. Mga kababayan, upa lang Ito lang Itong kay kay Akusar lang ang matagal, mga kababayan 5 taon ng delay etong sekretary, naku, ikaw naman Akusar. Ito naalala ko na naman si Akusar, mga kababayan. 5 taon na bayad, mga kababayan. 5 taon nang nangangako yan. Diyan po sa Maynila, Malate. Nakabili ho ako ng kondo na ang developer po ay si Akusar. Grabe mga kababayan, hanggang ngayon 5 taon na hindi pa rin hindi pa rin hindi pa rin na ito-turn over, mga kababayan. Samantalang yung diyan po sa may sa Espanya, sa Espanya mga kababayan, nauna pa. Ginagawa pa lang yung Espanya na nabili ko na kondo kamakailan. Mga kababayan ko, dapat tapos na yun Yun na yung pangako na i-turn over yun Hayop.
Oo, ako, sir. Baka naman. Oo. Ang dami nang nagrereklamo sa iyo diyan. Oo, baka naman, oh. Oo, gawin mo na para yung pera hindi lang staggered diyan sa iyo. Siyempre kaming mga nag-invest din diyan, gusto rin namin kumita yung investment namin diyan. Eh paano kikita 'yon? Ilang taon na ang nakatambak 'yan. Hindi mo pa rin naibibigay. Di po ba mga kababayan ko? Fully furnished ang condo mo. Oo, fully furnished ho. Mula TV na maganda, ref na maganda, aircon, lahat, kompleto. Oo, kapag umupa kayo, damit nyo lang ang dadalhin nyo. Maniwala kayo sa akin. At syempre yung yung punda ng unan, oo, para naman di ba? Alangan naman lagyan ko natuluan ko na ng laway. Yung bed sheet, kumot, mga ganon, tuwalya. Yung mga pansarili nyo na, yung po yung dadalhin nyo na lang. Bukod doon mga kababayan, kaldero, rice cooker, air fryer, lahat kompleto. Ganun ho ako magpa-upa. Kaya ho wala hong alam niyo yon, walang nagrereklamo. Pag siningil nyo mga kababayan, naku, ayos. Eto mga kababayan ko, magkano lang naman yung refrigerator, magkano lang naman ang aircon, magkano lang yung mga gamit, mga kababayan ko. Yung kaysa naman pauupahan nyo, halimbawa, kapag hindi fully furnished, mapapaupahan nyo lang 20, 30, mga kababayan. Pero pag fully furnished, mga kababayan ko, mapapaupahan nyo yan 40, 50, 60. Depende sa laki at depende sa lokasyon. Ano po? Mga kababayan, computin nyo yan. Sa loob lang ng 1 taon, bawiin nyo na lahat yung pong mga gamit na nilagay nyo dyan. Diba? Para bang binili nyo lang at sila rin naman ang magbabayad. Oo. Di ba? Yan, mga kababayan, di ba? Ayos! Oo. Dito kami sa Presidio, nag-rent, ng 1 bedroom. Opo ako po kasi, mga kababayan, yung aking mga kondo gusto ko maaliwalas. Pagpasok ninyo, madadaman nyo na marerelax kayo. Di po ba may mga kondo na walang daig nyo pang binartolina, yung mga kondo na kinukuha ko, mga kababayan, magaganda ang view. Oo, ang gaganda ng view po. At talagang kung may problema kayo, magkulong lang kayo ng 1 araw doon, wala na kayong problema. Di ba? Akala ko po, staycation. Isa lang ho yung staycation na pinapaupahan namin doon po sa Subic kasi maraming turista, Oo, lugi kapag monthly. Kaya ho doon mga kababayan, Airbnb, mga kababayan, doon po sa Subic. Yon. So mga kababayan, loko ka. Anong 3 hours? Eto na. Punta na natin to. Boss, EJ pagka gusto mo, ako magre-renovate. Oo. Kahit wala na akong kitain para sa'yo. Ano ko sa inyo? San Miguel gumagasto 1 billion peso. Nakakaalis ng 1 million cubic meter ng bara per year. Etong buong Bulacan nito, pagka nilinis natin to, let's say, 1 million cubic meter yung maalis mong bara, di 1 billion peso. So walang naglilinis ng ilog po? Ibig sabihin, they are blaming me for something that has been around, flooding for so many years. Makamukha niyan. Sa Pampanga, yung NLEX, nagbara, nagbaha. Yung San Simon, Pampanga. Yes. Sabi nung isang congresswoman doon, aba, kasalanan siguro ng Bulacan Airport yun. Sabi ko, pag nagbaha sa Cebu, kasalanan ko na rin yun. Ano naman kinalaman ko sa Pampanga? Nilipat ko ng helicopter. NLEX na yun, na tulay, na may baha. Ang pangalan ng tulay na yun, Tulaog Bridge. Kasi ganun talaga mga kababayan yung ugali ng ilang mga Pilipino ba. Kapag nakikita nila na gumagawa na mabuti yung kapwa, sinisiraan ho nila. Di po ba? Yan ho ang isang problema sa mga Pilipino na dapat tayo mga kababayan gayahin sana. Hindi Ang ginagawa ng mga ugaling ilang mga Pilipino, imbis na gayahin, tularan, sinisiraan ng mga inang-ina. Diba?
Ganun eh. O yan po, tulad ho niyan. Kita nyo, si Ramon Angho mga kababayan maaaral Maaaral kung paano solusyonan yung mga bagay-bagay na nagiging problema pagdating sa mga baha. Kita nyo? Mga kababayan, di ba? Yung iba wala. Oo, nakaw dito, nakaw doon. Oo, nakaw ng land grab dito, land grab doon. Wala stick, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.